Vince, good evening. Ay, volume. Alright. Thank you so much for joining, Joma. Hi, everyone. Cadet, thank you. Papa Tuklo, thank you so much for joining. And to some others, Joy, thank you so much. Alright. Lens Game. Hi, magandang gabi. Of course. Tingnan natin ngayon dito. Here. Hi there. Oh, okay. What about hi there? Kamusta ka? 1,808 following and 251 Papa Tuklaw. Oh, hi, Papa Tuklaw. Naabot man ko dili. Koshari and Big Bang, thank you so much for joining. Some others, of course, maraming salamat. Okay. Kasonian Lady Rider, hi. Wow. Hi. And Sags, of course, and to some others, maraming salamat. Dream Scare again. Hi, DSS. Kamusta sa'yo? Thank you so much for joining. Na meron lang siya. Wait lang. Ano man? Cartoon. Sir, may alam sila forensics sa computer, reverse engineering. Wala eh. Mahirap yan kasi eh. Hello, hi to my partner, Sobly YJ. Hi YJ. Renz, thank you so much for joining. Wala akong idea sa forensic engineer. Yeah, I know. Tads, thank you so much for joining, Tads. Yeah. Lord 7, Noel Gustos, hi. Masyado mataas ang ingay. Tayo magbasa sa kabila. Tads. So, Tadlas ba to? Hi, Gigi. Of course, 12 viewers, thank you so much. And for those board examinees that will be on August 1, 2, 3, please do claim it right now. Maye. 10 viewers, hi. Pisces girl, maraming salamat po sa 10 viewers na yan. Okay. Hello. Hi, hello po. Hi, kamusta ka? Yes? Golden Scoop, thank you so much for joining. TikTok user D, thank you. Dito mas mabilis. Ayan. Jed, thank you so much for joining. And to some others, of course, magandang gabi po. Shoplinker, hi sa'yo. Supremo 19, hi. Gender Day, thank you so much. Rest Jeste, hi. Rest Jeste. McCoy, hi McCoy. Kurayami, Vince, Roy, Jesus. So, scene of the crime operative, salute. Oh, wow. Thank you so much for that salute. I'm giving you back that salute. Thank you so much for joining. Ano po favorite subject niyo po sa dati? Photography? Forensic photography. Attorney. Oy, hi. Kamusta po kayo, attorney? And of course, as lang po, ano masasabi niyo sa incident that happened sa Dipakulaw? I don't answer those kind of questions eh. Kasi, no? Let me just leave it like that siguro. Oo. Medyo sensitive kasi yan. Ask ko lang po ano masasabi niyo na ngayon. Oo. Pass muna tayo sa mga ganun kasi may mga sarili naman silang investigators on case, di ba? Oo. So, with due respect for all those mga involved dyan, family of the victim, and to some others, lagyan natin natin konting respeto. So, huwag na tayong makisali dyan. Alright? Okay, so yun lang naman. Paano po na-identify yung time of death by the age, size of, nako, that's all about maggots. And, pagka ganyan, medyo mahirap sagutin kasi hindi naman ako forensic, sa medicine yan, hindi naman ako medical legal, ano? O, pagdadalin mo siya sa maggots, right? Oo, tama po.
Yan. Thank you so much, Jen. Yeah, we need to pay and respect, no? With due respect to the families of the victim, to the situation, to the investigator on case. Huwag na tayo makialam dyan. Oo. Ay, baka kasi hindi magugustuhan ng family nila na pinag-uusapan sila. But I have nothing against discussing those things. Kaya lang, this is not the proper venue and proper place for that. Jay, thank you so much for joining. No? Matututunan nyo rin yung mga ganun na wag na lang natin yeah, I understand. Yeah, thank you so much. No? Matututunan nyo rin yung mga ganun kasi, alam nyo, morning kasi yung mga family, may mga problema, and so hindi nila type yung mga ganun. Baka mapasama pa tayo. Oo eh. Imbis na nakikiramay tayo, pinag-uusapan natin sila, di ba? Parang di maganda. Yun lang. DSS, hi! Thank you so much for joining. And of course, Miss Aya Bay nakita ko, hi. And to some others nandito ngayon, maraming salamat. Pinapanood ko. Saan na yun? Pinapanood ko to, pasok yung mga, hi Miss Heidi, pinapanood ko to, pasok yung mga concept para sa board. Oh yeah, there are some. And continue learning and watching, nakakatulong tayo dyan. Thank you so much for that heart me, Miss Heidi, of course, no? And of course, to some others, nandito ngayon, thank you so much. And I do appreciate your presence. Of course, 61 viewers who will be taking their exam this coming August 1, 2, and 3 next. Thank you so much. And hello po, currently enrolled ko lang po sa Forensic Science and I'm scared. Bakit? Anong nakakatakot? Coffee Giyang, thank you. Kit, thank you so much. Redos, thank you so much. Redo 8, no? Oo. Magmamatter po ba yung I grade if computer? Oh, wow, thank you so much. Uy, si Marlon, kamusta ka na? Magmamatter po ba yung grade if computer science major in digital? I don't know much about that. Oh. So, yun lang naman. Pagdating na sa grado ng mata, di ba, no, Kit? Thank you so much for joining. Kad, Liam, thank you. And of course, to some others nandito ngayon, maraming salamat po. And to those who will be taking their board exam, sabi nga nila, pasok yung mga concept natin sa board exam. Maraming salamat. And good evening mo. Salamat ha. Ayan na naman si Wardon. Meron na naman tayong Miss Caber ata. Yun, ano? Hindi daw po kasi priority ng bansa ang BFS. Bansa? Bachelor of Forensic Science? Tapusin mo lang. Iba yung may pinagtapusan. Hayaan mo na yun. Tapusin mo muna. Sooner or later, kakailanganin ka in any ways they can. Oo, hindi naman kasi lahat permanente na makakapagdala. Siyempre, lahat yung mag-iiba-iba rin yung career. Lahat tatanda, lahat magre-resign, magre-retire. O sino nang papalit? Diba? So, tapusin mo muna yan. Huwag ka ma-demoralize or malo-moral, ha? Okay, so yun. Thank you so much. And of course, to some others dyan, thank you. User number, maraming salamat po. 112 viewers mga nag-expect to sa mga konting tips and techniques. Of course, you'll be having your board exam this coming 1, 2, 3 August. Lapit na. Lapit na yan. Thank you so much, Ellen Sadsad. And of course, to some others, Joanne Anton, Ryan Stanley, yan. 111 viewers, maraming salamat. Any questions as of this time? Maluwag pa tayo. Nasario Jr. Oh, wow, Nasario Jr. May mga kapangalan kayo. May board po ba ang forensic? As of this time, non-board pa rin siya. Okay? Non-board. Pero of course, gagawa nila yan ng kasagutan. Good evening po, ma'am. Good evening din sa'yo, Pia. Pia Lore. Hi. Tama ba? Pia Lore. Mr. Q, hi. Thank you so much. John, and to some others, Jed CC. Maraming salamat po sa inyo na. Next, thank you for liking Bet Manawis. Thank you. And of course, Dalia or Dalia, hi. Chichi, Chris, lahat po ng mga dumadaan, 101 viewers, any more katanungan habang maaga pa at hindi nagsasabay-sabay yung mga tanong nyo? Jessie, hi. Chonji, and Emmanuel de la Vega. Ivy, thank you for joining. Irene. Gio, sabi niya kanya. Bet Manawis, thank you so much for liking. Martin, hi. And of course, don't forget to tap and share. Where can I study forensic education? There's a lot of school na pwede nyong
pag-inquire, ano, meron sa PCCR, of course, Lyceum of the Philippines, no? University at Batangas City, Our Lady of Fatima University sa Quezon City. Marami-rami na eh. Try to check on your search engine and put Bachelor of Forensic Science para malaman natin kung ano yung mga school madali na ngayon maghanap, no? Because of those mga search engine na yan. Lucas, thank you. Good evening. I'm not so sure about doing business with that, ganong mga, wala eh. Where can I start? Hindi ko masabi pagdating sa business kasi, di ba, mahirap yan. Yosh, hi Yosh. Jemen, hi Jemen Nuts. Thank you so much for joining. Martin Andre, thank you. Jinky, thank you. Connie Soberano, thank you so much for joining. Mika or Micah, Clarky, hi Clarky. Live, Aliyah, hi Aliyah. Clark, 166 viewers. Kamusta po kayong lahat? And those are viewers na magbo-board exam, no? Yung mga nandiyan dyan na at magbo-board exam. Invite nga pala natin si Mother. Sabi niya kung ako'y mag-live. Yeah, invite natin. Nanalo sa messenger. Afro Japan Shield, thank you, Nix. Thank you, 155 viewers. Chacha. Hi, Chacha. Afro Japan. Lee. Hi, Lee. 109 viewers as of this time. Nix, thank you. Ay, kamusta yung alaga mo dyan, Nix? Okay, Jose Marlon, okay ka ba dyan, patient mo? Di ba sa atin naiingayan yan? O naka-ano ka naman, ano? Alright, thank you. And Renz, hi Renz. Ria May, hi Ria May. Oh, andyan na si Paring Joy. Paring Joy, dito naman tayo magkwento-kwentuhan. Yan. Iba naman tayo rito. May naaamoy ka ba, Joy? Wala lang. Tommy, hi Tommy. Richard, hi Richard. Hi Baka. Island, thank you so much for joining. And 19 viewers bigla naman. 18, hi. Bonak, maraming salamat po sa pag-join nyo. Of course, Ina Fabre. Hi, Ina Fabre. Ria May, thank you so much for joining. This is Forensic Ongro. Anything that you would like to ask? Tips, of course, we will entertain that. Richard, hi Richard. Just, thank you so much. Kay, hi Kay. No more. Okay. Dre, Nix. Kayo. 65790. Joy, kamusta ka? Anything that you would like to ask from those na nandyan, backdoor, backyard, back gate. Lahat ng nasa back, please feel free to join our live. Hanggat maluwag pa yung mga katanungan din eh. Richard, hi Richard. Jerome Bermudez, kamusta po kayo? Richard, Jerome. Wala eh. Wala pang nagtatanong. Anong topic po? Wala pa naman as of this time. CDR King, thank you. CDR King, meron pa ba CDR King? Andy Roll. General po ba ang forensic na tinuturo? What do you mean by that? Baka introduction to forensic science and some other major subject, right? Big Mama, thank you. Chambo. Jefferson Sumaway, hi. Philosophy, hi. Philosophy. Frick, thank you for joining. Yeah. Oo. No, I don't teach fingerprint. I don't teach ballistic. I just teach photography. Wala. Hindi ko kaya dyan. Hindi ko magagampanan eh. That's why I didn't join any frat.
Ba't mo tayo napunta sa frat? Pwede, frating gutom. Sabi nga nila, Sarge, yan po ba yung parang detective ko? Nung sabi, oo. This is all about forensic investigation, of course. BS Criminology. Registered criminologist po ako. I took up AB Economics and another course, BS Criminologist. Gusto ko po ganyan. Sige, patuloy ka mag-aral. Paano po mag-dispose ng 70 kilograms na karne ng manok? Tapon mo lang. Mga walang kabuluhan tanong. Which topic po tinuturo nyo? Sa photography po. Well, marami, no? But sabi ko nga, pag tinawag na yung chop-chop, yan, matindi yan. Kasi magre-reconstruct ka ng body of the victim, of course, no? And of course, ask ko lang po kung tama mo Alam mo yan, parang nakakaano naman yung mga ganyan tanong, di ba? Alam nyo, kapag cause of death, alam mo naman sa sarili mo na yan yung tanong. Hayaan mo na nga yan. Oh, look who's here, Mommy L. Kamusta ka, Mommy Love? Chris, thank you. Serious po. Nilagay nung hospital. Sige, kung seryoso ka talaga, anong hospital yan? Kaya mong banggitin? Sige nga, kaya mong banggitin. Kasi di ba? Baka mamaya tritripan mo lang ako rito. Mabablock ka rito. Di ba? Mas malaki. Hindi, pare-pares lang. Kasi kapag pulis kayo, pare-pares naman kayo ng sahod according sa rank. Alright? Thank you so much, Finma, Iloilo. Chris G25. Yan. Diba? Cause of death, dead on arrival. Sino namang klaseng doktor? Diba? Ikaw ang tanungin ko. Sinong klaseng doktor ang maglalagay ng cause of death, dead on arrival? Sige, ilan ang viewers ko? 80 viewers. There's one question in here. Nasasabihin mo walang biro. Cause of death, dead on arrival. Totoo bang hindi ka nagbibiro? Ikaw. Diba? Mabablock ka lang dyan. Diba? Sige nga, diba? 82 viewers. Sige. Aanuhin ka nila dyan. Ayan na, tinatawanan ka na nila. Sus. From the very beginning ng sentence construction, tignan nyo nga, cause of death, dead on arrival. Di ba pinaglululoko tayo? Mga ganong klaseng ano. Hindi, di ba? Kahit yung nagtanong, naloko ka rin. Tama? Di ba? Ayan na. Ang dami mo na tuloy bashers. Sino ba nagtanong yan? Yun nga po kaya po lumapit po kami sa CHR noon. Sige. What now the turnouts of that CHR, Commission on Human Rights? Are you referring for that Commission on Human Rights ba? Tapos lalagay cause of death, dead on arrival? Sige, hintayin mo na lang yung sasabihin ni Commission on Human Rights sa'yo. Kasi nailapit mo na pala yun. But I don't wanna make any comment. Nakakabilib yung trabaho niyo. Keep up. Thank you so much, Bake Mama. Medical board po kasi yun. Na CH. Ganun ba? Medical board. Sige. Hintayin na lang natin yan. Kasi ang hirap. Hindi ko kayang intindihin. Pasensya na. Baka kulang ako sa kaalaman pag ganyan nakakagulat kasi cause of death, dead on arrival. Sinong doktor ba naglagay niyan? Di ba? Nung baguhan po kayo, paano nyo na-overcome yung ganun? Yung mga ganyan? Hindi ko nga rin alam. Kung paano ko na-survive yung mga ganyan. Kasi kanya-kanya na rin kami di ba? Kaya nga po. Kanya-kanya kaming salba sa sarili namin. Kasi we need to cope up with the situation because we're going to, continue the process, no? Pagdating sa ganyan, alam nga naman magpapasakop tayo dyan. So, sabi ko nga minsan, natatabunan sila ng case, one case after the other, tawag na naman. Diba? So, ganun lang kami nabuhay for how many years?
And just the same, ngayon din ata, wala na may ibang outlet. Oh, so, do it on your own, DIY. Kung paano mo ba lilibangan yung sarili mo. Yes. Sobrang dami, no? Minsan nga, iisipin mo pag-uwi mo sa bahay, no? Pagtabi mo sa asawa mo, ligo. Ganun ang kwento ng mga ka-opisina ko, no? Bago ka uuwi, sasabihin mo na agad na pauwi ka na. Kasi, she needs to prepare everything na pwedeng bihisan mo na agad abot ng abot daw sa banyo. Kasi, di ba, galing kami sa kapatayan, mga ganun. Oo, so, hanap ka lang, kausap mo lagi, mga ganun ba? Meron limit mag-aral at mag-apply ng forensic investigator sa class. Hindi naman. Hanap ka lang ng school na kaya mo yung tuition nila. Yeah, ganun lang talaga naging buhay namin. Oo. Close na rin po yung case namin. Close na rin ba? O, yun naman pala eh. Huwag mo na masyadong isipin kapag close na. Close na. Ibig sabihin, okay na yun. Na-resolve na yun. So, wag mo nang isipin yun. Siguro gusto mo lang itanong, di ba? No? So, okay na yun. Huwag mo na masyadong intindihin yan. Case closed na pala. Autopsy sa postmortem. Postmortem examination of the human body, internal and external. Tama? So, of course, postmortem examination, it's almost the same kasi, but the mas maganda, the explanation, no? The clear explanation, mas maganda kung manggagaling sa medical legal officer. Kasi sa amin, autopsy is the same thing goes with the postmortem examination of the body, human, external and internal. Hanggang dun lang yun sa amin. Pero if you're going to ask the medical legal officers to explain more about the difference of the two, mas maganda siyempre. Hindi kasi ako doktor, kasi medyo aloof ako or ilag, no? Mag-explain dun sa mga difference pag hindi ko field of expertise talaga. Pumupunta din ba yung mga forensic investigators? Oh yes, of course, in and out kami. Kaya kami nagiging forensic para doon sa pag-appear namin sa court because of those pieces of evidence submitted in court for proper presentation. So, hindi pwedeng hindi pumunta yung mga investigators or forensic investigators sa korte. Kasi dyan magtatapos, no? Yung aming investigasyon kapag na-turn over na or nabigyan na ng hustisya yung mga ebidensya. Okay? Yun lang. Yeah, of course, the autopsy and postmortem is somewhat the same, di ba, to determine the cause of death. But may mga iba pang factor to consider of what's the difference. Pero mas maganda kasi sana kung doktor. Pero that's almost the same naman. Pwede pa rin po ba mag-file ng complaint against doon sa doktor or sa hospital? Ano ka pa rin? Sabi ko nga sa'yo, kalimutan mo na muna yan. Oo, total case closed na yan. Yan lang naman. Sabi nga po ni attorney namin, the hospital is trying to avoid oo. Ma'am, para saan po yung UV light? Ultraviolet, no? Sa powder. And may, ano ba yun? Ikaw ba yung nagtanong nito? Powder po? Ano na ba yung tinatanong mo? Medyo naliligaw ako sa tanong niya, no? Ano po ginagamit niyo paglagay ng mga ebidensya to avoid contamination? Well, you need to collect all those pieces of evidence first, right? And then, of course, you need to put that in evidence envelope, evidence bag. Depende, no? Para hindi sila magsama-sama. Oo, iba-iba kasi ang niyan, packaging, of course, marking. Yun lang. Okay. Ayun, nahirapan ako magbasa. Isang ba ako magbabasa? Dito. Edeline. Hi, Edeline. MPC. Margie S. Hi, 73 viewers. Thank you so much for staying with us and for dropping by, of course. Tumaas ayun po. Thank you. Yeah, hindi ko nga maintindihan. For lifting of latent prints. Yeah, oo.
PEMS. Yan pangalan niya, PEMS po, PEMS. Flexible. Thank you so much for joining. Edison, thank you so much for joining. And to some others, of course. Maraming salamat for joining our live. 80 viewers as of this time. Chichi, hi. Thank you for joining. Daiki. Siguro kung for submission ka. Siguro kung for submission ka. Halimbawa, nagpaputok ka, tama. Is it true that you cannot wash off gunpowder residue sa hands after firing a firearm? Well, embedded kasi yan sa epidermis of the skin. So, kung for submission ka for examination to detect the presence of GPR, of course, hindi ka pwedeng magbasa. Oo. Ngayon, kung sabihin mo na hindi na wash off, hindi naman talaga. Di ba? Binigay pa nga nila dyan at least 72 hours. Di ba? Kasi it's embedded naman on the epidermis of the skin. So, yun lang yung sagot ko dyan. Kasi yun lang naman din ang tanong mo if it's true na you cannot wash off gunpowder residue. Yes, naniniwala ako doon. And naniniwala din ako sa kind of skin na meron. Kasi minsan nagpaputok, pero hindi naman nakakakita or nakikitaan ng GPR. Depende sa elasticity ng skin or sa skin type siya, paano papasok yun. But, there are some ways pa rin for investigation kung nagpuputok o hindi. Thank you so much for reposting, Lance Mediana. Shoutout sa'yo, of course. And, of course, to some others, nandito ngayon, maraming salamat po. Joanna, thank you. Ma'am, paano po pag di pumayag yung suspect? Well, it's okay. It's very okay. Ganito kapag hindi pumayag yung alleged suspect na magpa-paraffin examination, yung investigator on case ka ba o nag-aaral ka pa lang? Kailangan mo ng refusal letter or yung tinatawag nating waiver. Tama? 24 years. Kailangan mo ng refusal letter na ipapasulat mo doon mismo sa suspect, sa alleged suspect. Nagagets nyo? Oo. Kailangan ng refusal letter handwritten para mas matibay. Basher account. Yes. Sabi ng basher account, ma'am. Yes. So, papasulat nyo yung refusal letter dun mismo sa alleged suspect para sulat kamay niya mismo na tinatanggi or tumatanggi siya mag-undergo ng paraffin examination kaharap ng legal counsel, kaharap ng investigator on case. Okay? For proper documentation. Hindi nyo pwedeng pipilitin yan sa paraffin examination. Kasi may human rights tayo eh. Diba? Thank you so much for blocking all those mga hindi kagandahan na mga, hindi ko naman nabasa, but nabablock po kayo automatically by the moderators. So, I feel so sorry for that, may mga nabablock. Well, still the medical legal officer will attend to that. Depende kung paano. Kasi nga sabi ko, I'm not a medical legal officer. But they were being, as they were being called to conduct autopsy examination, sila lahat ng declarants, no? Anong condition? Alam nyo, hindi lang sa pagbubukas or sa autopsy, ang basehan nila. Kung sakali na ganun ang sitwasyon, masyado nang nasunog, masyado nang nadurog, masyadong ganito, still, the autopsy na sinasabi will be coming from the medical legal examiners, from the medical legal officer. Tinitigan niya yan. Ibibigay niya yung description dyan. And then, magbibigay siya dyan kung anong sasabihin niya dyan sa autopsy report niya. Still considered autopsy yun ang gumawa ng doktor. So, lahat ng lalabas doon, galing sa doctor, and that's considered autopsy. Kasi minsan, iisipin mo, no? Ang autopsy, yung tinitignan yung laman, cause of no. Kung maitawag yan, burned na yan, tapos durog or whatsoever, diba? Kung ano sasabihin, that will be considered as the autopsy report of one medical legal officer. Hindi lang dahil bukas siya, and then mangyayari na doon sa mga internal organs, examine to determine cause of death. Sabi mo nga, totally burned. Diba? O yung mga iba, or talagang beyond recognition na. Okay? So, alimbawa, yung na-pulverize na, kumbaga sunog na, whatever, sabi mo nga.
yung manggagaling sa sasabihin ng doktor, kahit hindi siya physically conducted by one medical legal officer, yung ginawang autopsy, is still autopsy report pa rin yun. Kasi ang declarant doon, ang nagde-declare ng cause of death niya, yung medical legal officer. So, autopsy report niya yun. Di ba? So, yun. Sana ikaw na lang ang instructor ko, ma'am. Sino to? Chris G. O, sige. Sana rin naman naging estudyante ko kayo. Ganun lang naman yun. Alright? So, thank you. So, lahat ng sasabihin ng medical legal officer, kung ano man merong klaseng sitwasyon yan, considered po yan autopsy report. Okay? Magiging suspicious ba siya if mag-refuse prop? No! Wala kaming iisipin ganun. Walang iisipin ganun kasi karapatan pantao mo ang tumanggi. Okay? But kailangan may pagtanggi kang bibigay. That's why I'm asking you to ask kung ikaw man yung investigador, kung ikaw man yung tao, to ask for the legal advice to be present in making the refusal letter. May karapatan pantao po kasi tayong tinatawag. If you don't want to undergo paraffin examination, so be it. Basta in the presence of the legal counsel, you will be making your refusal letter or the so-called waiver. Okay? Oh, papasok diyan yung karapatan pantao. So, walang iisipin na ganun. Huwag kayong mag-iisip na, baka pag hinalaan ako lalo kapag tumanggi ako. Hindi ka naman kasi pwedeng pilitin. O, paano na? So, you need to do it properly. Documented ka dapat. Refusal letter in the presence of your legal counsel, in the presence of the investigator on case as to your witness. Both of this person, nandyan gagawin mo yung waiver, ha? So, ibig sabihin, walang na-violate sa human rights. Okay? Basta declared lang doon na tumatanggi, ako po si ganito, na tumatanggi mag-undergo, pwede naman Tagalog, pwede, basta meron kang witness. Okay? Hindi kasi pwedeng pilitin. Lalo tayo magkakaroon ng problema doon kasi pag pinilit mo yung tao, that's against human rights. Nansan naman yung karapatan niya ron? Diba? O, yun lang. Galing ano? Isipin din natin kasi na may human rights tayo. Paano po mag-refuse na hindi na comply properly sa documents na need ipasa? Sino nga ito? Paano po pag nag-refuse and hindi nag-comply? Ay, walang problema. Diyan ka magkakaproblema. Oo. Dapat mag-comply ka and then, ano ba yung tanong? Ito ba yung nagtanong na yun? Oo, doktong. O basta ganun pwede namang hindi mag-undergo ng paraffin examination as long as you have this refusal letter or the so-called waiver. Do you also do class in forensic pathology? Yes! I teach at the Lyceum of the Philippines University, Batangas City. Hi Sim, thank you so much. It happens last April 9. Unit sa forensic photography. Thank you so much for liking, of course. Hi, Bill Calderon. Parol po. Okay. Sige. Sige, mag-usap kayo dyan. Huwag lang kayo dyan Ano po yung ibig sabihin ng 6 o'clock at 12 o'clock in the position? Sun case po ba siya application? Familiar ako dyan sa 6 o'clock, 12 o'clock position at sun case po. Well, sa akin lang na-familiarize ako pag sa result ng rape case. Sa akin to, ewan ko kung ano pa yung mga gusto mong sabihin dyan, kapag nagkaroon ng genital examination, doon mo makikita yung mga salitang ganyan. Doon ako na-familiarize. Yun lang naman. May tanong dito si Ira. Okay? Ano po masasabi nyo? Is it applicable din po ba on gunshot wound? Ang naman, naligaw na ako sa tanong mo, Invictus Oo, saan na ba to? Next, nakakapalo ba tayo?
Ano po masasabi mo sa nag-SS ng chat na walang bad intention? But para lang po pang ebidensya. If there's no bad intention, why do you need to screenshot everything? Just for an evidence, if I may ask you, Miss Ira. Okay? Thank you for the red rose. Sabi niya, ano po masasabi mo sa nag-screenshot ng chat na walang bad intention but para lang po pang evidence? If there's no bad intention, no? Why do you need this screenshots of a message kung pang ebidensya lang? So, saan mo gagamitin? Di ba? So, ibig sabihin, may paggagamitan ka. Wala kang bad intention, but you need to conduct screenshot. So, saan mo gagamitin yan? Diba? So, syempre, magme-message tayo, wala nang screenshot. Kasi wala ka namang issue sa akin, wala naman akong issue sa iyo. So, there must be an issue. But you're taking those screenshots ng chat, sasabihin mo walang intention, pero gusto mo gamiting ebidensya. So, there must be an issue, di ba? Yun na. Oh yeah, of course. Kailangan naman, pumasok ka muna sa forensic and then of course, ask for some forensic schooling patungkol dyan, like forensic odontology course, para maging forensic odontology ka. Okay? Forensic odontologist pala, no? Pasok ka, pag naging member ka ng PNP Forensic Group, sa amin lang to, no? That's why I'm speaking for those experiences na nangyari sa aking career, no? Nakikita mo naman yung colleagues mo, no? So, habang nandun ka, you will undergo forensic odontology course kapag meron. So, you will be considered as one forensic odontologist, no? Yun lang. Good evening po. Ano po ba yung function ng forensic social worker? Well, siguro after the scene of the crime na processing, well, from there, you will be asked to do your tasking as one social worker. Of course, you need to answer all those questions from the family of the victim and how you will give them an assurance, how you will convince them that, everything will be okay very soon after the investigation. Ano ba yung social work mo? Kasi kapag sinabing social worker ka, 'di ba? So ito yung trabaho mo. Once na nilagyan nyo ng salitang forensic, affix on that trabaho mo, forensic social worker, forensic odontologist, forensic photography, you are dealing with forensic investigation. Nagkakaintindihan? Lahat plain, 'di ba? Lahat plain. Pansinin mo yung psychology course, BS Psychology ang course ko. Lahat plain. Mag-undergo ka ng mga trainings, photography, odontology, pathology, anthropology, no? Lagyan mo ngayon ng forensic sa unahan. Some words, you need to tap please. Some words that you will be putting affix, that will affix. Mali English ko. It's a word that will affix before your name, yung salitang forensic. Ibig sabihin ng kategorya mong social work, pathology course, odontology, it has something to do with forensic investigation. So, kung social worker ka, plain social worker ka. But pag na-practice mo yung pagiging social worker mo dito sa kaso na to, and then you've attended so many hearings already, in and out ka sa court, nagre-render ka ng forensic investigation, that will be the time, no? Na dun ka papasok. Forensic. Oh, yes! Kamusta na si Sir Sancho Andres? Bali station yun. Asa na kaya yun? Kamusta niyo ako? Pakita mo yung picture. May height requirement po bang ang SOCO? Wala. Maraming, okay naman yan. Thank you po, thank you rin. Hindi pa, St. Peter. Alam mo naman, wala naman time. Sa Angeles University. Doon nagtuturo yun. Kamusta niyo ako? Sabihin mo si Ma'am Santos. Oo. Basta, pakita mo lang yung picture ko. Okay yan. Sana matandaan niya. Matagal namin siya kasama. More on CPI ata sa NBI. Okay. I don't know much about, kasi hindi naman ako. Arellano. Yes, Arellano. Arellano. Kaso, kala ko Angeles. Dito sa Legarda? Oo. Hindi eh. Wala, hindi pa ako na-invite.
Hi, Aldrin. Thank you so much. Ito, okay po, thanks. Hindi pa. Lorena, hi, Ria. Thank you so much. Please do tap your screen. Thank you so much, Nix. Tommy, hi. John Edward, thank you so much. Wala pa si Mami Nix, no? Thank you so much for giving me a red rose. Saint Peter, thank you. Daniel, thank you so much. Oh, wow. Thank you, Nix, ha? Oh. Hi. Nandito ko kakabasin ko sa sumubat. Okay, Arcade, hi. Ron, sarap, hi. Justin Mark, hi, thank you so much. 135 viewers. Maraming salamat po. Happy Pride Month. Kasi nakita ko may parang lumabas doon na rainbow. Arky, thank you for sharing. And to sa mga pwede po ba mag-apply sa PNP? I'm not so sure about the age. Alam mo, aalamin ko nga yung requirements dyan. Oo, kasi hindi ako familiar sa requirements dyan eh. Yung, alam mo naman. Teo DMR, thank you for reposting. Thank you for liking. And to some others, Erin, hi Erin, thank you. Okay, let's continue. Till now, di ko makabisado stiffening. Bakit naman hindi mo makabisado stiffening? That's rigor. Okay. Oh, well, tips for the board exam. Of course, sabi ko nga sa inyo, if you're going to meet some questions about scenarios, okay, you need to portray the role of that anong meron dyan. Halimbawa, forensic photography. You need to portray the role of forensic photographer. There are harmonics. Thank you so much for reposting and see you next live, bro. Thanks for thank you so much, Bake Mama. Like that name, Bake Mama. Na-bake yung mama. Okay, Bake Mama, thank you so much for your presence talaga. I really appreciate. Kasi for sure, hindi naman siya estudyante ka ba? Siyempre, hindi na ata. Anong height requirement? I don't have any idea about height requirement. Wala naman kung ano height requirement ng mga nasa PNP. Of course, yun din naman. Hindi na eh. Oo. Kasi 21 to 30 lang naman yung age bracket ng mga PNP. Thank you so much for joining sa inyong lahat. 121 viewers, no? Halimbawa lang naman, halimbawa. No? Nagkaroon kayo ng pagkakataon na magkaroon ng, ito? Ano nga yung tinatanong ng kanina, Nix? Nawala akong bigla. Tungkol sa Master Puppet. Pasok ka sa view. Pwede naman. Pero yung tinatanong niya kasi sa sa cream. Sa view ko kasi hanggang 45 ata, hanggang 40. Tama ba? Oo. Hay nyo. May sinasagot ako isa eh. Sinix kasi eh. Hindi. Thank you, Bake Mama. At yun, meron pang isa. Yaman na nga, mamaya masasagot ko din, babalik din yan. Saan marami naman ang tayong school? Marami tayong school for forensic, no? Chef. No, I'm bread and pastry chef. Kailangan matikman natin yan. Saan ba naglalabas to ng kanyang mga pastries? Okay. 4-9. Medyo mahirapan tayo. Ay, mami! Medyo mahirapan tayo sa 4-9 eh. Oo. As usual, chop-chop. Oo, lagi ko sinasabi yan, no? Chop-chop. Thank you so much for joining. Oo. Ang bibilis. Okay, hi. Iska.
Parbana. Hi, Parbana. 97 viewers. Thank you so much. We are now on live. And of course, anything that you would like to ask, please feel free to ask now. Oo, medyo maluwag pa kasi. Andyan na si Mother. Hi po, pwede po ba psych grad sa forense? Pwede naman. Bakit naman hindi? Basta any baccalaureate degree, any 4 years course. Kung ano yung PNP requirement, parehas ng PNP Forensic Group na requirement. Okay? Pero pwede ako magturo if ever. Ano bang unang tanong ni Mr. Puppet? Anong saan galing yung magturo? Magtuturo ka? Oo naman. Alam mo naman ang labanan sa turuan. Hi, Chris G. Kamusta ka na? Oo. Chris G? Na-encounter ba natin to si Chris G sa kabila? I want po sana to apply. Just apply and just meet all the requirements of PNP. Oo, PNP requirements po, no? And then magtuturo kayo. Siyempre, one of the requirements, may masters kayo. Oo. Turo lang kapag may masters. Dapat naka-align yung masters niyo sa course. Oo. Yun yung mga ganun eh. Ano first question niya? Pwede po ba mag-apply kahit 40 years old? Yung bracket niya kasi dapat 21 to 30 years old lang, no? Ngayon, kung gusto mo magturo, you need to undergo and you need to finish rather your masters. Take po muna ni masters. Masters lang. Oo. Mag-masters po yung mga gusto magturo. Okay? Kailangan may masters eh. Kailangan naka-align. Who love whatever. Ba't na-encounter ko yung mga pangalan na yun kanina? Tama ba? Sa kabilang live, ano? Who love Maya? Tama ba? Hi, thank you. And meron pong isa kanina yung galing ata sa kabila rin. Yung kabila, I mean, dun sa isang live natin kanina. Balak ko mag-masters ka na, huwag mo nang balakin. Basta naka-align. Oo, para makapagturo ka. Alam mo, yan yung trabahong hanggat kaya mo magtuturo ka. Oo. 'Di ba? Regardless of age. Basta educator ka, you can teach as long as you can teach. Oo, yung iba nga kasabayan ko nagtuturo nasa 70 plus na eh. Oo. Yan yung career na maganda kasi regardless of age, turo as in turo ka lang. Yes. Yan si Mix. Education is an investment. So, lahat ng gusto nyong aralin nyo. Okay? Ano po pwede mangyari sa isang estudyante po na di legal tapos sa tingin mo ba anong mangyayari? Diyan sa tanong mo na yan, bago mo sa akin sabihin yan. Okay? Sa tingin mo anong mangyayari? Sa tingin mo lang, bago mo sa akin sabihin. Siyempre, lahat ng bagay-bagay may katapat yan. So, kung ikaw lang, dyan lang sa katanungan mo na yan. Oh, yes, oo. I'm a registered criminologist po. PRC holder ka na. Oo. You cannot just sit here and share some knowledge if you're not teaching, if you don't have any experience, if you don't have this license. Kailangan confident yung nag-share sa inyo. And I'm confident enough for you. And I'm credible enough. Of course, I'm a forensic educator once upon a time. I'm a forensic photographer, forensic member of the PNP Forensic Group. All those experiences and all those mga tinestifian mo sa court. Diba? How many cases na undergo mo para ano. So, I'm a registered criminologist also. Don't worry. Everybody's in good hands. Diba? Nothing to lose, something to gain. You just safe lang. Oo. Patulog ka pala ako. Kung meron lang sabi, no, I'm still on live kasi. I don't entertain calls. No, we are on live. Okay? Hindi po. 15 years old lang po. Chris G 25.
Sakura. Hi, Nix. And of course to my partner, hi, okay. YJ. 101 viewers as of this time. Maraming salamat po. Oo. Friends. Hi, friends. O, di ba? Alam nyo kasi, yung mga tanong nyo ba, nakakailang tanong na tayong walang kwenta. Gusto niyo bang matuto talaga? Ay, akala ko legit or legal age. Oo. Oo, mute kayo dyan. 65709 Joy. Hi, Joy. Oo, so yung mga walang, those mga irrelevant questions, no? We do not entertain irrelevant questions. Oo, nakakadami na tayo next, no? Yung masters kasi dapat naka-align. So, BS Crim, so ang kinuha ko is Master of Science na in Criminal Justice System. Kasi hindi naman dapat naka-align para di kayo mahirapan. Marami nang nahatulan kanina o marami na raw nahatulan kanina. Ibig sabihin ng nahatulan na block. Don't give us irrelevant questions because we are 103 viewers as of this time. No? Anong nangyari sa tanong nito? Hindi ko masyado nababasa eh. Ewan ko kung bakit. Kanina maganda naman basahan natin sa unang live. Napatanong lang po ako sa inyo kasi incident po siya sa school namin. Thanks po sa sagot. Ano ba yun? Thank you, Joy. Kanina din na napadaan. Na-shoutout kita eh, na wala kayo. Thank you, Joy, for joining us. Ano ba yung tanong nito, Nix? Well, paraffin test is an examination to be conducted to determine the presence of gunpowder residue, not to catch criminals. Engineer, Rain, what do you mean by those questions? No? Questions na yun, paano po maging chem? You need to finish BS chemistry course bago ka maging forensic chemist para makapag-apply ka sa law. Ha? Tapos, hindi ko maintindihan yung kadoktong hindi nagkakasya yung tanong niya. Yan ang tanong niya. Tapos daw, next. Ano? Okay, tapos? Pinaksak na student. Kapwa. Kapwa. Well, kasi, you know what? I cannot say anything about that because we have the law of juvenile delinquency. Kung yung age niyo ba, pasok doon. So, doon papasok yung juvenile delinquency na law. Siyempre, iba naman yung topic ng juvenile delinquency sa forensic. But if you're asking me what will happen, because, well, depende sa age. Kung parehas kayong underage, well, of course, pasok kayo sa law ng juvenile delinquency. Tama? So that's another story to make. That's another topic to discuss. And that's irrelevant already. But yung tanong ko, madadala po ba agad sa DSWD? But you need to undergo some hearings. We need to consider the cause of everything. Bakit nangyari yun? Hindi sa atin manggagaling yun, no? Kahit nasasabihin nyo, sige, juvenile delinquency, hindi to makukulong because of the age. But you need to prove that in court. Okay? And then DSWD, ito na yung mga kumbaga. See? Juvenile justice system. So whatever. It's as long it's under juvenile kasi. Yeah. There you go. Malawak po ang juvenile justice system. See? So, maraming elemento bawat katanungan or bawat batas. Hindi pag sinabi mong ito, juvenile, under them. Okay. Pagka nagreklamo ka about death threats, ano yung mga yun para masabi mo na death threats yan? Diba? Pero one thing for sure, pag nagreklamo ka ng rape, kailangan may penetration. Ngayon, iba na. Anything that has something to do with you, na nagpapakita ka ng ganun, considered rape. Mahawakan mo lang. Di ba yung mga ganun? Nag-iiba-iba kasi di ba? Kaya nga may mga amendment, no? Nagkakaroon ng amendment. So, nagkakaroon ng repealed
no? Mga ganyan. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng konting pagkakaroon. Ang dami ko po natututunan. Thank you so much. Ano po yung forensic? Ayan, si Miss Hana, ano? Okay, ano ba meaning ng forensic? If you look at it dun sa mga Google search, lalabas public, lalabas forum, lalabas market, lalabas anything that has something to do with one subject only, no? Tapos lahat kayo nagdi-discussion dyan. But if it's forensic, it is all about pieces of evidence talaga na may kinalaman sa investigasyon. Ganon ha. Yan. Yun. Oo. Wala, meron akong ano eh. Jane Danes. 12:17 lang. Sabi ni Chai, sino to? Chupa, hindi ko mabasa eh. Yung damit ko siguro, Chipa Tuti. Chipa Tuti, yan. Ma'am, galing mo magturo. Ikaw lagi pinapanood ko dati. Baka pumasa to sa board. Hindi ko na mabasa eh. Cream student pa ako. Ngayon, ano na, Chipa Tuti? R-cream ka na. Sabi niya, oo, R-cream. Alam mo yung mga salitang ganyan, pag pumasok dito ulit, tapos may dati, ibig sabihin, pasado na yan. Oo, mga tumambay yan dito. Tama ba ako, Chipa Tuti? Nag-psych po ako, ayos lang din naman. Nag-psych daw siya. Baka gusto mag-forensic psychologist nito. Sabi niya kasi pinapanood niya ako dati. Talaga, so matagal ka na wala. At ngayon ay nagpupuyat ka. Kaya mo ako nahagip. O di ba haba ng kwento ko? Kamusta ka na? Natawa si Bon. Anyway, so nakakatuwa naman to mga to. Oo. Teka, meron tayong pinagkakaabalahan dito. Pangarap ko po maging forensic chemist. Tapusin mo muna yung ano mo. Tapusin mo muna yung BS Chemistry mong kurso. Tapos, mag-OJT ka, pumasok ka, and then yun na. Okay? Mag-OJT ka to some, yung mga ibang offices or laboratories. Tapos, pwede mo na yan, pasok ka naman sa PNP Forensic Group. Forensic Psych po, ipapalari. O sabi ko na nga, okay. Papalarin ka, syempre, huwag mo na lagyan ng if. Sabihin mo lang, diretso Forensic Psych. Dapat lagi tayong positive, no? Dire-diretso yan. Di afford. Bakit? Hello, ma'am, ako po si restricted. Hello, ma'am, ako, sino ba yung restricted na to? Okay. So, ako po si restricted. Okay. Amen. Oh, yeah. Restricted pangalan niya siguro noon. Amen daw. Oo, huwag mo na sabihin ipapala rin. Diretso ko na to. Ganun agad. Diba? Akiba, hi. Thank you, Nix, for liking. Any thoughts on Pol Sci course? Well, Pol Sci kasi walang kamatayang political science naman yan, di ba? I have nothing against and I don't have anything to say about political science course. No? If you are politically inclined, then go with your course. Dire-diretso lang. Para mas marami kang matututunan. Kasi if you're not politically inclined, why getting that course? Diba? So if you're politically inclined, start your career with those course na sinasabing political science. Okay? Yan. Sabi nga ni Bon, si Bon nakikipayo. Ituloy mo lang kung anong gusto mo. Lahat ng gusto nyo pwede mangyari yan. Kung itutuloy nyo nga naman. Hindi po ba may force po sa sa CRIM? Oh yeah, oo. Hindi mo matatapos ang criminology course nang walang mga forensic subjects. That's why I teach. That's the reason why they asked me to teach forensic subjects at Lyceum of the Philippines, University Batangas City. Diba? Thank you so much, Leonor, 2145. And of course, YJ Sophie, thank you so much for rejoining. Mama ko po si Restrict. Oo nga. Asan na ba?
Ma'am, ako po yung na-restrict dati. Tapos po, sabi niyo po, magpakilala po ako sa inyo. Pag okay na po. Hindi ko na nga matandaan. Kailan ka ba na-restrict? Saan ba kita na-restrict dito? Oh, hayaan mo na, pass is pass. Dati pa eh. Okay ka na pala eh. Sino ba nag-restrict sa'yo? Ako? Wala naman ako inan-restrict. Mabuti nagpalit ka ng name last month. Baka naman kasi walang kwenta yung mga tanong mo. Tawa tuloy si moderator Nix. Oh. Alam mo kasi dito, na-re-restrict ba tawag doon? Nabablock, na-mute pag, giving us irrelevant questions. Kasi we are all after for the learnings. And then pasok-pasok ay, wow, kwenta mga tanong. Ma-restrict ka talaga. Buti nakabalik ka. Manood ka na lang. Sige, diyan ka lang. Manood ka lang. Just don't give us irrelevant question. It will not help for the 86 viewers. They're asking me questions for the preparation for their upcoming board licensure examination for criminologists. This coming August 1, 2, and 3. Mind you, na-invite ako for lecture ni Stronghold. Kaya baka meron yun online. Sali kayo. But of course, huwag nyo sabihin free. May minimal fee yun for the Wi-Fi nila siguro. Thank you so much every Tuesday and Thursday, 11 p.m. to 1 a.m. and live natin. And nasa na yung mga kanina yan, well, alam mo, parehas kasing career. Ayan ka na naman eh. Si Restrict eh, no? Siguro, no? Kung ako tatanungin mo, parehas naman career yan eh. When it comes to sweldo, parehas din yan. But, sabi nga nila, sabi lang to. Hindi galing to sa akin. Yung ibang mas gusto nila ng PNP. Dahil may dala kayo araw-araw sa gilid nyo. FA. Ganun ba? Sabi lang nila yun. Maganda nga, wala. Mabigat sa bewang yan. Pero, of course, no, parehas yan. Parehas yan nagtatrabaho para sa bansa natin. Parehas yan pinoprotektahan ang kapwa natin. Okay, so there's nothing naman na para pagkumparahin yung dalawa. Parehas karir yan. Oo. So okay lang kung saan mo gusto pumasok. As long as magkaroon ka ng trabaho. Okay, make yourself busy and of course for your professional advancement, professional growth, you need to find a job na gusto mo. Kung ano gusto nyo. Sabi nga ni Bon, may nakikipagyo dyan, si Bon. Matangkad ka ba? Why? My height has nothing to do with... has not, no? It has nothing to do with this usap-usapan kung matangkad ako. Sa tingin mo, nasa height na ba tayo ngayon? Si William 332, letter N. Sabi niya, matangkad ka ba? Yun lang? Any more? Wala. Serious daw ang usapan. Matangkad ako, oo naman. Oo! Isa pa to. Hey! I like this. Yung mga bisita natin, Diba? Ako na rin. Well, lahat. Oo, ano do? Wala na. Ang dami kong bisita, Joy. Nag-aas po ako, ba't di niya? Ano ba tanong nito? Mga minions pumapasok na. Okay. Well, of course, matangkad ako. Ikaw, hindi. Paano bang gagawin natin yan? Magkakaiba kasi tayo. Hayaan nyo na yan. Alam nyo, wag nyo nang tanungin yung height ko kasi di naman tayo magkakaparehas. For sure, ha? 24 years ice cream. 2 taon. Okay. Nung araw, bawal ang 5.
flat sa PNP. Now, expect my height. Anong height ko ngayon? So, try to guess my height. Eh, nung araw, bawal ang 5 flat. It's going to be 5'2". Oh, di mo siguro ako 5'2". Di ba? Kaya lang, wala ka na dyan. Na ano ka? Oo, na-eject. Ano ba yung tanong nitong si Grid na to? Lack of knowledge, patuloy ako ngayon. Baka kasi hindi natin nakita. Na lack of knowledge ako agad, oh. Hindi lang napagbigyan ng... Hindi ko kasi nabasa eh. Kasi itong mga to, may mga ibang tanong din ako. Pila-pila lang po kasi. Nasuplada naman ni si Grid. Oo, si Grid. Lack of knowledge. Siguro nga, kung lack of knowledge ako sa'yo agad, ganun ba kabilis si Sigrid? Kung lack of knowledge ako, sige, oo, wag na natin sagutin yan. Ang bilis no? Natawa tuloy sila. Ang bilis pa, di ba? Lack of knowledge, sarap sanang sagutin yan eh. Kasi na ano sa akin, siguro no, na mislook ko ba? Diba? Hayaan mo na nga yan si Sidrid. Nakakatampo. Lack of knowledge naman ako eh. 24 years ako nagtrabaho sa PNP Forensic Group. Tapos lack of knowledge daw ako. Hindi ko lang nabasa. Hayaan mo na yan. Kasi madami kasing tanong. Eh, ang dami pa mga minions ang tawag. Ma'am, did you work alongside Doc Porto? Hindi nga eh. No, in my 24 years, hindi ako nagkaroon ng chance ma-meet siya personally. Kung na-meet ko lang personally, I would be very proud. Dr. Raquel Fortun yan eh. Sino naman hindi magiging proud makatrabaho, di ba? If given the chance, doon sa mga napakarami kong kasong nahawakan, and if given the chance na meron kaso na nandun siya, I would love to take a photograph or picture with her. Doktora Raquel Porton man yan. Di ba? Nakaka-proud yan. Alam niyo, sa totoo lang, yan na yung mga magaganda natin dapat ugaliin. We need to be very proud dun sa mga meron tayo. Like, we have Dr. Fortun as forensic pathologist. Di ba? So, very proud ka na agad mo, magpa-picture ka lang. Or makasama mo siya habang nag-autopsy and you are the forensic photographer, of course. Di ba? Did you work? Ayun na nga, alongside them, yeah. Maiba ako. Sige, ibahin mo. Ma'am, pwede ba mag-apply ka? Hindi. Sorry naman, Christian. No? Kasi strenuous kasi yung exercise. So, hindi pwede. Kasi dapat physically fit, mentally fit, spiritually fit. Lahat ng may fit. Di ba? So, matitrace kasi nila yan. Sa medical, oo, pinakikita namin hanggang kaloob-loob. Titignan kasi kung meron kang almoranas. Ano ba sa English ng almoranas? Hemorrhoids. Tama ba? Oh, yun. Di ba? So, lahat makasisili. Pati kalit-liitan na tattoo. Hindi rin pwede, di ba? Eh, yung scoliosis kasi, siyempre, hindi ka pwede sa mga strenuous exercise. Diba? O paano yun? Eh, laging ganun. Hindi ko naman, sige, wag natin tuldukan yung hindi ko. Try. Oo. Tanong ka din sa iba. Anyway, hindi man ako naka-assign sa medical. Hindi ako naka-assign sa PNP GH, sa General Hospital, no? But, sige. Ulitin ko, hindi man ako doon naka-assign. Pero just the same, baka naman. Pero ako kasi, ina-anticipate ko na lang agad. Kasi strenuous exercise, rigid trainings, siyempre kailangan dun medyo walang mag-aaray-aray habang nagte-training or nasasaktan or masakit or nadisgrasya lalong nagkaroon ng letter S sa likod. You get my point? Oo. Kaya, ayun, makikita rin kasi sa medical yan. Yun lang naman. Alright. Kevin, thank you so much for joining. And of course, baka meron na naman dito sa, ano yun? Huwag po kayo kasing gano'n. More bashers, more viewers to come. Sige lang. May mga nag-filter niyan. Sino to? Louie. Kasi RNZZ, okay, we do have police photography and we do have also forensic photography. Magkaiba kasi yung dalawa.
So, since ang sa'yo is forensic photography course ka, forensic photography. So, police photography dati, tama? But, parehas naman forensic subjects yun ng criminology. So, doon na tayo pumasok sa forensic photography. Okay? So, yun na naman. Thank you. And magkaiba kasi yung meaning ng dalawa na yun. Sabi ko nga sa inyo, pag meron na salitang forensic, no, you're doing forensic science investigation. Oo, siyensya pinapairal natin dito. Okay? May I ask a question? Paano po malalaman kung ilang oras patay na tayo? Through stages of death. No? We cannot give the exact time of death, no? Exact time of death of one victim of the crime or kahit na yung normal lang. But the problem now is, how can you estimate, no? Or approximately, sasabihin ng doktor. So how can you give an estimation or estimate time of death of this person? So, siyempre, magre-rely sila sa stages of death. Tama? So, mapapag-aralan nyo yan. So, ano ba yung stages of death na yan? We have the rigor, we have the pallor, algor, libor. Apat, no? So, ganun. Doon sila magbabase. Okay? PEMS po, PEMS. Yeah. Libor, algo, libor mortis, kumpletuhin ko daw, sabi ni Princess. Okay, rigor mortis. Daddy J10. Uy, kumusta ka na? Kakilala ko to rigor mortis, algor mortis, libor, and pallor. Gusto mo, meron pang Edgar. Hindi, joke lang. Ma'am, pwede ba mag-direct apply sa forensic or need muna maging... Siguro, I'm not so sure ngayon kung ano yung ano nila kung may nabago. Maganda ba mag-aral ng crime? Yes. Kung may nabago ba o hindi. But I make myself updated next time na magtanong ka, ha? Oh, Daddy J10, kamusta? Saan ka na naka-assign, Daddy J10? Ito maingay naman ito. Hi, Ma'am. Alice? Ma'am? Yes. And to my mom, of course, sabi niya, hi, Ma'am. Hi. Salamat po. Di po ako cream. Anyway, thank you so much. Kamusta na po kayo? Long time no watching sa akin. Kamusta? Saan ka rin naka-assign? Oh. Just Papi 29, thank you so much. Hello, Mami. Guys, gustong mag-aral ng cream, mag-enroll na kayo. For first sem na ba? Oh, nasa term break pa lang kasing iba Oh, mag-enroll daw kayo. Pahingi daw pang pa-enroll, mahal na hari. Una, Bachelor of Arts ako, Economics. Tapos nung pumasok na ako sa PNP, nag-Bachelor of Science ako. Criminology naman. Okay? Sabi niya, ano pong bachelor's degree mo? Una, Bachelor of Arts, major in Economics. Pangalawa, Bachelor of Science, major in Criminology. Madam Police po ako. Alright, thank you, hi. Pero nag-enjoy po ako makinig sa explanation niyo, Snap. Oh, yeah, I'm returning back your snappy salute. Police ka saan? Anong rank mo na? Korea? O dito sa atin? Ay, may mga exchange student tayo dyan sa Korea, di ba? Anong rank mo mag-return? PEMS po, PEMS. Oo. Bakit nyo kailangan sukatin yun, Princess? San ba yung school mo? Ma'am, medyo naguguluhan po ako kung paano gamitin. Gamitin yung magot sa pagsukat kung ilang araw na po patay. You know what, Princess? That's under forensic anthropology ba? Entomology. Is that all about forensic entomology? Pati ako, binigyan mo ako pala isipan tuloy kasi hindi naman ako entomologist. But if you're going to use maggots, no? When it comes to the time and how many days, time of death, no, ginagawang binabasehan yung maggots, you need to talk to medical legal officer. Pati talaga ikaw, you need to make a research on that, ha? Oo. Tignan mo kung anong ibibigay sa'yo ni AI. Try mo lang. Balikan mo ako. Ngayon mo gawin. Tignan natin kung ano yung sasagot. Okay, give me the time of death using maggots. Ganun lang. Lalabas
magkasagot dyan. Tama? Mm-mm. Lagay mo dyan. Please give me the time of death using maggots. PEMS po. Tapos na po ako mag-police. Sabi ni Joy, Prof, tips po for efficient taking images, what angles are to be considered for best shot result? Angles. All angles tayo, Joy, kapag crime scene photography. But we do have the general range view or the long range view, mid-range view, close-up range view, and the extreme close-up range view. Okay, so in the conduct of photography, in the conduct of crime scene photography, forensic photography, please do not forget to use all those angles plus the types, no, of photographs to be taken as you are the photographer, no? Don't forget the general view, no? General view. Oh, ayan, nag-lecture na ako, 137. Thank you so much, Joy. Okay, the general view is the kabuuan. So, kapag kabuuan ng crime scene, of course, all angles. Or mas dami pang angle. Mas madami pang angles, mas maganda, no? And pag sinabi mo general view or long range view, papasok dyan yung salitang wide shot namin na ginagamit. Wide shot, location shot. You need to include the street sign. You need to include the street number. Ha? Okay? So, papasok dyan yung mga yon. So, general view pa lang tayo niyan. Okay? So, location shot, wide shot, street sign, anong tawag doon? Signboards. Kailangan ma-include mo yan sa general view. Pasok yan. And then the mid-range, kailangan from the crime scene, at least 20 steps away. 20 steps away. To include the police line installed. Alright? Now, if it's a close range, 5 to 7 steps away. Tama. Ganyan yan. Sana natutunan nyo yan sa teacher nyo or sa prof nyo. And then, next is, of course, yung nauuso ngayon, yung bagong dinagdag natin, no? The extreme close-up. No? Extreme close-up range. Extreme close-up view. No? Ito na yung parang 2x2. No? At least 3 to 5 steps away, sabi nga nila. Pero hindi naman nasusunod yung steps away. Pero ito yung proper. Diba? Basta pag mid-range, kailangan makalahati mo to include the police line installed. Yan ha, 111 viewers. Thank you so much for that very good question. No? Minsan kasi sabi nga nila, ma'am, di dito, no, sarap, no? Yung pasok na pasok sa review. Pasok na pasok yung ibang dinidiscuss natin sa board exam. Okay, we need to be very thankful about those experience, no? 24 years experience also coming from being a member of the PNP Forensic Group kasi. 124 viewers, thank you so much. Famous? Pag sinabi mong famous, pinag-usapan to na sensational or sensational cases to. Yes, retired na po ako, attorney. No, Zizarina. Attorney Zizarina Lopez, I'm a retiree from the PNP Forensic Group. Oo. So, yung pag sinabi mong famous, pinag-uusapan to at kilalang kaso. And you know what? Doon sa nagtanong, I don't discuss I don't discuss those mga na-sensationalized na kaso. Oo. I don't have any, I'm not in any, no? I'm not in any authority to discuss those cases, lalo na pag sensationalized na or na-sensationalized. No? Sensational cases are not meant to discuss, no, here in my live. Oo, masyadong sensitive yan. Fresh grad. Oh yeah, you need to go reading all those lecture. Teka muna, sasagutin ko. Nagkagulo-gulo na. Sabi niyo kasi, any advice, saan po dapat mag-umpisa? Mag-review. Thank you po. Meron tayong tinatawag na table of specifications na sinusunod. So, sa TOS, yan binili mo or mga learning materials or review materials mo, you need, just keep on reading. Diba? You need to read na at malapit na board exam. Oo, August 1, 2, and 3. You need to start reading now. Okay, thank you, attorney. So, siyempre, from the top, kasi alam mo naman na
meron tayong sinusunod na table of specifications. So, sa table of specifications, nakaayos na yan. Kaya, be sure na yung review materials mo or yung pinagkukuhaan mo ng mga subjects ngayon sa review center ay naka-TOS ang bawat turo. Tama? So, sundan mo lang yun para hindi ka mahihirapan. Ha? O, sundan mo lang yun. Kailangan talaga yun ang sundan. Kasi alam mo, pumunta ka sa ganito, sa kanas-kanas na yan. O, dapat may sinusundan kang tamang landas ng pagre-review. Diba? Hi, attorney. You have a case 2 counts of murder. Okay. Sige po. Thank you so much po, Big Help. Yes, you follow. Basta yung review center mo, naka-TOS yung tinuturo, table of specification, ibig sabihin, nakaayos na yan. Okay? Yun ang dapat na nile-lecture ng mga nagbibigay ng mga lecture, no? Kailangan naka-TOS yung presentation nila. So, ibig sabihin, kung nagpre-present siya doon at naka-TOS naman yan, very good na yon. So, you need to start from the top. Imagine, inaral mo yan ng 48 months. Inaral mo yan ng 4 years. And you're going to take the exam for 3 days only. Saan ka doon? Saan yung mo doon? Kasi second day, in the afternoon, you have the forensic science, right? Sa umaga, CDI. Ngayon, yung re-reviewin mo naman, 3 araw lang na 6 na subject na inaral mo ng 48 months. Tama ba? 4 years. Kumpara mo sa how many days na exam. Hindi po ako Bicolana. So, yun na. Waray po ako. See? Kaya, sa aga. Siyempre, nahahawa ko sa mga kasamahan ko sa trabaho noon, mga Bicolano. Di ba, alam ko yan, mga sain-sain. Yung mga mabata. Marunong ako sa kanila kasi napupulot ko yung mga ganyan salita. So, ganun 48 years. Kukumpara mo sa 3 days na exam. So, you need to start now reading from the top. Habulin mo. Alam nyo, napakalapit na talaga ng board exam. 4 na taon pinag-aralan. Kaya dapat pa lang, sa una pa lang, alam nyo na may board exam, mga first year. No? Yung mga nakikinig na first year. Alam nyo may board exam yung kurso na yan. Sa una pa lang, seryosohin na pag-aaral. Kaya parang hindi tayo napipintasan mga BS Crim graduate. Diba? Ang dami mga sinasabing di maganda sa mga BS Criminology graduate. Ako kasi okay lang kasi may AB Economics naman akong unang kurso. Diba? Pagbutihin nyo. Kasi alam nyo sa dulo ng aral nyo, may premyo. Hi. May premyo yan sa dulo. Ano yung premyo sa dulo? Board exam. So, you better prepare for that board exam. So, kailangan nag-aaral na kayo. Good evening po, bro. Good evening. Salamat. Okay. Aralin nyo na agad. Diba? Mahirap ang CDI sa umaga. Sa umaga and then sa hapon, forensic. So, magka-partner. Saan ka ba? But lahat kasi ng review center, I don't need to endorse. Hindi kasi yan nagpapatalo eh. So, ito magaling to kunin natin. Ito magaling to para marami lalo tayo matulungan makapasa. Tama? So, lahat ng review center magaganda, mahuhusay. Tingnan nyo lang yung pool of instructors nila. 'Di ba? Saan ba lugar mo? Marami dyan. 'Di ba? But ano sabi ni Princess? Nakakat po yata yung chat. Baka naman hindi magkasya. Ano bang gustong i-chat ni Princess? Kaya pala, hindi ko kasi napapansin. Lapit na natin tong isang to. Dito na ako magbasa sa kabila. So, I cannot recommend any review center. Kasi nga, lahat naman yan magaganda. They won't settle anything for less. Siyempre sabi nga, di ba? So, lahat yan magaganda review center. Kailangan magagaling yung kanilang mga lecturer para maraming silang maipasa na estudyante. Okay?
Kalimutan yung GEMA and requisites yun kasi yun. Andyan si Toshi. Yeah, oh. Second degree sa forensic, yes. Second degree. Ako kasi double degree nga eh. And second ko is BS criminology course, right? Nakapinang ko siya. Pwede, ayun. Sorry naman. Iaangat ko kasi mata ko no, Nix. Oo. Dito ako sa magbabasa eh. Oh, yan kasi. Thank you. Ano bang question yan? Asan na? Salamat po. Salamat din. Basta yun na siguro, nasagot ko na. Business major po kasi undergrad ako. All review center is good. Nasa inyo lang yung kung nagsusumikap ka kahit naman magsumikap yan, Jen. Kaya ka kumuha ng review center para may guide. Kahit magsumikap ka, kung yung nagre-review sa'yo, hindi rin ganun ka-effective. Dapat kasi effective yung nagre-review yung lecturer. Para yung mga reviewees, yung mga examiner, yung mga examinees, ma-absorb nila yun. So, magsusumikap nga siya. Yung nagga-guide, hindi naman ganun ka-impress. Ka-impress, hindi impressive. So, kailangan kasi it goes hand in hand. Hindi lang isa. Kailangan parehas silang may interest. Interest to learn, interest to teach. Okay. Oo. Kailangan it goes hand in hand talaga dyan. Kaya dapat, kung magre-review kayo, you need to review it, or review everything religiously. Yeah. All review center is good, sabi ni Jen. Nasa sa inyo lang kung magsusumikap ka mag-review. Nasa sa kanila nga. Sa akin lang naman to. The problem is, nag-enroll ka sa review center, nagsusumikap ka, wala namang kwenta magturo itong lecturer. Paano ba? So, dapat it goes hand in hand. Interest to learn, interest to teach. Goes hand in hand, di ba? Hindi pwedeng asahan mo lang yung bata, yung estudyante na kung wala ka namang interest mag-review, or nasa sayo yan, paano ka paano yung lecturer kung walang kwenta ng delivery? Di ba? Kasi magkakaroon ng interest yan kung maganda ang delivery ng teaching methods mo. Di ba? Nakita kita sa Peninsula Garden. Wow. Tapos, ano ginagawa ko? Baka nag-gardening na ako dun. Nahiya lang po ako. Bumati! Nahiya lang po. Babatiin niyo ako ng batiin kung saan niyo ako nakikita, ha? Sayang naman. Para shout out, SBB _15. Sabi pa ka, nag-gardening na ako doon. Batiin niyo lang po ako ng batiin. Oo, nagpapapicture ako. Nagpapabati ako. Okay? Huwag ka na mahiya. Para magkapit-bahay kayo, magkakilala kayo, magkwentuhan kayo. Saan ayan, di ba? Nakita daw ako sa garden. Hi, JT. Okay po ba SOCO aspect ng PNP? Yes. Yung forensic this is all about forensic investigation. No? The assistance being called for if there's any crime na tinatawag or occurred during the time ng investigation, tatawagin ng mga taga-SOCO or forensic investigators. No? Yan, gusto ko sana para sa DJMP na ako. Sana makadaupang palad po kita. Ito naman si Moon. Saan ba tayo pwede magkita? Sana makadaupang palad po kita. Snappy salute. Well, thank you so much for that snappy salute. I'm returning it back to you also. Snappy salute din sa'yo. Thank you, Yapster Jerome po. Ayusin niyo yung aral, no? Kasi malaki yung foundation of education. Dapat nyo dyan. Kasi, sabi ko nga, may board exam kayo. Ayun ulitin ko yung kaninang pinag-uusapan natin. Okay, yung kaninang pinag-uusapan natin, no? Kahit gaano katindi yung pagre-review nyo, kailangan tignan nyo rin yung pool of instructor ng review center. Kailangan yung delivery method niya. The way he teach, kailangan ma-penetrate niya kayo. And kayo naman, habang pine-penetrate kayo ng teaching methods ng nagdi-deliver ng lecture, kailangan ma-absorb nyo yun.
Hindi pwedeng isa lang na, kung di naman nagsusumikap yung nagre-review ba, no. Kailangan parehas yan. Di ba, Moon? Sige, Moon. Sana makita mo ako para makadaupang palad mo ako. Okay. Sana nga. Oo. Basta pag nakita niyo po ako, batiin niyo ako. Sabi mo, uy, nakikita kitang nagla-live. Ikaw si forensic kong guro. Ikaw si forensic educator, di ba? Mga ganun. Yes. Yan. Picture tayo. Marami nagkakamaling ganun. Picture na yan. Di ba? So, yan. Yeah. Okay. So, I'll just see you again next time. Tapos, huwag ka na mahiya. Batiin mo ako. Okay? Thank you so much. And Moon also, thank you. God bless po. God bless din sa'yo lagi. We have still 90 viewers, no? Okay, let's just, can be a forensic doctor, become an environment. Meron po kasing license yan eh. So, iba yung lisensya nyo po kung kayo yan sinasabi nyo, no? Iba yung lisensya ng isang doctor. So, for Doctor of Medicine, dapat natapos mo yan and then pasado ka sa board, di ba? So, you cannot just simply be an embalmer, no? Without having this license. May license po kasi yan, pagiging embalsamador. May lisensya yan. May aral kasi, di ba? Kasi alam niyo bakit? Sa loob ng morgue, kasama namin sila. Nakikipagkwentuhan kami sa kanila kasi naka-OJT sila. And then after all those OJT days nila, magte-take sila ng exam nila. So may license po kasi yan. So hindi naman porke doktor po na iba po kasi yung license nyo as doctor. So sila, kahit na kaya nyo yung trabaho, you need to be licensed embalmer before ka maging embalsamador. Paano po kayo hindi nasusuka sa dugo o natatakot po? Kailangan may preparation ka dyan. Oo. Kasi kami, oo. Nampauo tuloy ako. Pero huwag na natin pag-usapan dito yan. Oo. Nakita ko yan ata. Oo. Yung tanong niya, paano po kayo hindi nasusuka sa dugo or natatakot po? Well, dito, naging na yun eh. Nasa sistema mo na yan pagdating ng how many cases ba yung ma-encounter mo dyan. Nasasanayan yan, nasanayan ko na lang din eh. Pero hindi naman ako ma-throw up yung sukahin. Hindi naman. Oo. Pero alam nyo, unti-unti kong tinanggap yun. Nagugulat nga sa mga kapatid ko, sa mother ko, yung ganong klaseng trabaho. Kasi unti-unti mo dapat tanggapin yun kasi there's no other choice. Kasi ito ka na eh, trabaho mo yan, na pinapasweldo ka for this kind of job. Hello, shout out Maria Invader, no? Nag-live ako kanina sa kabila, yung for my best half Maria. So, going back to what I'm saying, no, ito na kasi yung trabaho ko. So, definitely, you need to learn all the tips and techniques para makasanayan, no? Nagulat nga yung mga kamag-anak ko, yung mother ko. Mother ko lagi madalas nakabakasyon sa States. So, nakikita niya pa, nagpapadala siya ng supply, ng gloves, ng pang-swab, ng mga iba-ibang alaga ako sa face mask. No? Kasi, ganun eh. May sarili akong gamit. Ang social ko. So, nakasanayan ko na lang. Dinodoble ko lang yung gloves. You need to do that. Kasi, service ko yun eh. Bilang PNP member. Bilang Philippine National Police. Bilang police, di ba? Service mo yun sa kapwa mo. So, lahat naman ng police to protect and serve. But this time, iba yung assignment namin. And that's one way of serving the Filipino people. Service kasi yun eh. So, kailangan ibigay mo yung trabaho para dun. Tama? So, yun lang. Kaya ako nasanayan ko na. Yeah, yung chop-chop, top of the list ko, no? Mahirap trabahuin yung chop-chop. Kasi kailangan mo ito ulo.
eto braso, eto katawan, yung mga ganun. So, you need to reconstruct everything. So, for me, talagang wala nang higit pa. Doon kasi, kung halimbawa, iba naman din, iba-iba rin, pero ito kasi, ikaw mag-isa. No, i-reconstruct mo yan. Okay, tutulungan kami, tutulong sa'yo, but more on talagang ikaw mag-isa. Oo. Halimbawa, madaling araw na rin nangyari. 'Di ba? Oh. O di yung mga kasamaan mo, nagpapahinga. Ikaw, di ka pa tapos kumuha ng photographs ng ano. So, you need to move ng konti, move ng konti, move ng konti. Oy, 3 minutes to go, nalilibang tayo. 85 viewers, no? Well, the tips and techniques in examination, board examination, ano? So, kailangan, do not stay too long sa number. And then, of course, pagka karoon kayo ng scenario na questions, na multiple choice naman yan, but the scenario type. Kaya nga yung review na materials or presentation na ginagawa ko, nilagyan ko ng scenarios na marami. Oo, kasi ganun talaga yun eh. Kapag ang subject nyo ay investigation, definitely, makaka-encounter ka ng scenario. Kasi you are the investigator on case eh. Kuha nyo, tandaan nyo, kapag ang subject nyo sa board exam is all about investigation, ikaw yung tatayong investigador. So, i-anticipate mo ngayon na investigador ka, anong gagawin mo? Ito na yung mga tanong. Ito na yung mga tanong. Bilang investigador, anong gagawin mo? Tama? I-anticipate mo, ikaw yung sinasabi dyan sa ina-answeran mo na exam mo na ikaw si investigator. Sa hapon, nag-exam ka ng forensic science. Ang tanong, senaryo ulit yan. Patungkol sa shooting incident. Siyempre, ikaw naman yung forensic ballistician. Kasi doon nakatuon yung mga tanong eh. Tungkol sa barrel, sa bala, sa ganito. So, ikaw ngayon kunwari yung ballistician. Kung tungkol naman sa photography ng isang senaryo, ikaw naman kunwari yung photographer. You need to what? You need to learn the role, no? Portraying roles ka during the examination para alam mo kung ano yung isasagot mo. 'Di ba? How do you cope up with after witnessing? Yan nga kanina nasabi ko, no? Wala naman, kanya-kanya lang. Ang naglilibang din kasi sa amin, one case after another case to eh. After other case, one case, after another case, after another case. So, iba-ibang kaso. So, nalilibang ka na, ito pala tong kaso na to. So, parang lang na nalilibang ka na rin sa isa pang kaso. Ngayon, natatapos mo na, isa na namang kaso. Ang daming kaso ng araw. Anong panahon namin, no? Oo. Nasa long ago naman yun kasi early retirement naman ako. So, ganun yung gagawin natin dyan. Ganun yung tips ko ba? Lagi naman ganun tips ko eh. Ewan ko kung na-i-re-echo na ng ibang mga professor yung magandang ganun tips, no? And techniques, no? If you're going to take the board examination for forensic, you need to anticipate ang daming areas sa forensic science. Fingerprint, fingerprint, photography, forensic ballistic, forensic chemistry and toxicology, forensic legal medicine, ang dami. Tapos scenario type. Tama? So ngayon, kapag ang tanong tungkol sa photography, you need to anticipate you are the photographer. Para alam mo lahat yan. Ano bang gagawin mo kapag ganito? Anong tawag dyan? So, what about the parts of this camera? So, alam mo. Hindi ka naman basta kumukuha ng photographs dyan. You need to know every single details of that camera. So, pinasok ngayon yung identifying parts ng mga tools and equipment used. Diba? Napapansin niyo yun? Tapos na po tayo. 1 o'clock na. Have you ever been... maraming beses, Benedictus, mga nabubulok. Oo. Bagsakan ng body fluids, bagsakan ng mga uod, yung mga worms. Oo. Anong kalagitnaan? Minsan hindi mo na talaga ma-identify, itim na, and then of course, nag-ikutan na yung mga balat, naglaglagan na yung mga balat, sabog na lahat ng body fluid. Oh yes, of course. May mga kasong ganun eh. Di ba? 101 na. Good morning po. Good morning din. Long overdue dream ko na maging forensic dentist. Forensic odontology. Forensic odontologist. Right now, focus muna sa clinic ko. Ma'am, pagka magpasok ka sa PNP, doktora, pag pumasok ka sa PNP Forensic Group,
Okay, so you will be undergoing all those odontology course. Oo, so dun ka na ngayon sa odontology, as odontologist, forensic odontologist. Talaga ba, dream mo? Iba kasi yung dentistry, no? The way they teach us the difference of dentistry and the odontology course. Okay, kapag dentist ka, or dentistry, more on treatment. Kapag odontology or odontologist ka, more on investigation. Kasi doon ka papasok sa category ng forensic odontology. So you will be the forensic odontologist, no? Of the PNP Forensic Group, ganun nangyayari. Oo, kasi yung dentistry, it's not applicable in the conduct of investigation because dentistry is more of treatment. While odontology is more of examination and identification for those victims that beyond recognition already. So, papasok si odontology. Tama. So, more on forensic investigation and forensic odontologist. Tama ba, doktora? Yun yung mga nakakatuwa, no? So, sa tinagal-tagal mo doon, at sa mga kasamahan mong doktor, dentist, chemist, ang dami mo rin natututunan sa kanila. Kaya nga, dapat lagi lang tayong low profile, low key, kasi may mga alam tong kasamahan natin na hindi ko alam. Oh, wow, thank you. Oo, sabi mo sa tatay mo, mabuhay siya. Forensic po tatay mo. From what, ano ba, unit? Krame ba siya o sa labas? So, ganun ano. So, iba-iba. So, natututunan natin yung mga bagay-bagay sa kanila. Sa krami, sino ba yan? So natututunan natin yung mga bagay-bagay sa kanila na hindi natin alam, pero may mga alam din naman tayo hindi nila alam. So, that's why we always share, no? For free. Ito kasi yung mga talent na nakukuha natin for free and you need to share. Huwag pagdadamot. So, turuan lang ng turuan para walang loopholes, walang lapses na mangyayari pagdating sa investigation. Okay? So much for that. It's already 1:03. Tatay niya, Krame. Sinong tatay mo? May I know the name, last name lang? And yun lang, Hiyori. Thank you so much. Wala tayong pending question, Miss Nix. Attorney Claire join. Hi, Attorney Claire. Whether si Attorney Claire man yan o hindi, hi pa rin sa'yo. Ilocanong ina. Thank you so much. Melody. Melody. Ay, putik! Si Arnel! Si Arnel Alawigan. Shout out. Chief Clerk. Alright. Si Alawigan. Kamusta mo ko kay Arnel, ha? Arnel Alawigan. Siya yung pumalit sa akin as Chief Clerk. Diba? Kung si Arnel, baka ibang Alawigan yan, yung official. Hindi ko alam eh. Dalawa ata yan eh. Pero syempre. So, yun lang. Meron din alawigan dito sa banda-banda rito, sa paligid-ligid. Daming alawigan eh, mga Ilocano ata itong alawigan. Alright, so any more questions? 100 viewers! Hi! Piso to be exact. Okay, so yun lang. And thank you so much, Astrid Noted, for joining. Joyce, thank you. And ikaw ba yung nurse? Sige, ikaw ba yung nurse, Tintin? Ikaw ba yung nurse na anak ng alawigan? Yun lang, para malaman ko kung siya nga yung alawigan ng tatay mo. Alright, kasi hindi. Sino ka ba? Kaninong alawigan ka ba? Yung official? Ang tagal mo sumagot. Magsasara na tayo. Basta kung taga-crime lab ka. May anak kasing alawigan si Arnel. Nathan. Hi, 119 viewers. Ang daming viewers. Engineering. Hi, Joy. Thank you so much for joining. Hindi ikaw yung nurse, pero ikaw yung bunso. Sige, nandito yung tito mo, si Bitoy, sa paligid-ligid. Bitoy Alawigan. Alright, thank you so much. Sabihin mo sa papa mo, kamusta? And still, siya pa rin yung chief clerk. Alam mo, napakabait ng mga yan, ano? Sila, no? Yan mga kasamaan ko, mga colleagues, mga junior ko sila. And now, he's the chief clerk. So, yan yung mga patunay na galing ako sa PNP Forensic. Ang tagal ko dyan eh, di ba? Pero, anyway. So, yun lang. So, no more questions. I'll be seeing you again. Siguro, Nix, nagkaka-conflict ang schedule ko. Kaya nga eh. But still, we still manage to have this kind of schedule, pero mag-a-adjust tayo. Conflict sa schedule ng turo. Hindi ka na makabangon eh, no? Ano ba ngayon? Yeah, tinamaan yung Tuesday eh.
Basta we'll update you, guys. No? Kailangan natin to. Pag malapit na yung board exam, I'll be having my own, ano dito, live siguro or basta update namin kayo, ha? Kasi tinamaan eh. Oy, Blaze, kamusta? Tinamaan yung isang ano, nagkaroon ng conflict sa schedule. Okay? Dami kong salita, no? Parang di, paano po, di bali, sagutin natin yan next week, ha? Okay, yung mga huling dumating. Thank you so much, Joy. Sa 65790, Marinong, and to some others. Tintin, thank you so much. Hi for your tatay. And of course, my partner, YJ, thank you so much. Miss Therese. Hi, Miss Therese. Kamusta ka? And next, cream grad po ako. Hi, cream grad po ako. Sige, mabuti. O, balik ka rito. Magtuturuan tayo rito ng free. Of course, as to my top viewers, no? Special shout out, Joy65790, Tintin, Alawigan, Russ, of course, Robsy, Joey, JD, Don Marciano, and then one emoji, Maki. Thank you for joining. Cairo Ruby, Melodia, Bean, Leonor 21, of course, Mara Makatiyag versus, hi, J. Joaquin, Hackdog, Brian, paano ba i-pronounce to? Mikolay. Na-confuse tuloy ako dun. Isol, whatever. Atrios, Iron, Rick. Tawanan siguro ako nito mga to. Hirap i-pronounce eh. El Pao, Sherwin, my best up, of course. Catherine Castro, Lucas, Obed Hero, JB Noov, of course, Key. Jiggy, mine, L gets fun down, Ayan, Charles Blaze, Lucifero, DRU, J.O. Grant Wellness, It's Me, May, Not So Little, Jenny Mendoza, Bell Icon, Jaime Lopez, Kyle A, and of course, Flavery Maria Teresa or Miss Therese. Hi, Miss Therese. Adi, Chani Parks. Ha! Ang dami ngayon. Ang dami. Jel, of course, Kali, Kimi, Gore, Serak, and Yoshimi, Irons, Drea, Somi, Chill, and Relax, or dito Marinong IT. And of course, last but not the least, ang nasa aking viewer ranking ay si Francis Din Villago. Alright, so much for that. I'll see you again next live. That's gonna be, I'm sure dyan is Thursday siguro. But yung isang ating is tinamaan conflict sa aking tour, of course. Ang hirap kasi kapag medyo nalilate na. Ang aga. No? Basta gano'n na lang. I-update namin kayo. But feel free to join us. Libre naman lagi manood at makinig para doon sa mga karagdagang alam nyo pagdating sa forensic science sa darating na board exam this coming August 1, 2, and 3. Good luck and do claim it right now. And to all others, no, na gustong mag-join sa amin, every Thursday and every Tuesday and Thursday, mag-a-adjust lang po tayo ng konti. I'll see you again 11 p.m. to 1 a.m. Bye for now, and of course, have a very good night's sleep. And yun lang. Good morning. Thanks, Joy. Sobrang na-appreciate talaga kita para kong Joy. And of course, yung aming pinakabunso, si Nix, and of course to my partner, YSC, and of course to my mom. Thank you so much, Ronald Miguel, blah, 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 and to some others. Bye-bye, everyone.